Paano kumuha ng DTI in less than 10 minutes? Ikaw ba ay merong business at gusto mo itong iparegister? Itong video na ito ay second part na ng ating tutorial. Pwede mong panoorin ang naunang video para magkaroon ka ng idea sa mga type of business. Kung ang napili mong type ng iyong business ay sole proprietorship, kailangan mo muna kumuha ng DTI bago ka magparegister sa BIR. Kahit nasa bahay ka lang ay pwede ka magparegister sa DTI online. Tara, turuan ko kayo magparegister sa DTI in less than 10 minutes. Ang una mong gawin ay pumunta sa iyong browser at i-type itong DTI registration. I-click mo itong new registration. Ang website nila ay bnrs.dti.gov.ph. Ilalagay ko na lang ang link sa description box para diretso ka na sa registration. Basahin mo lang ang kanilang terms and conditions. Kapag nabasa mo na, i-click mo itong I agree. Ito ang kailangan mong i-fill out. Tinatanong niya kung ikaw ay stateless person. Ano ba ito? Recognized stateless person is not considered a national by any state under the operation of its law and whose application for stateless status has been approved. Kung ikaw ay hindi stateless, i-click mo lang ang no. Ano naman itong refugee person? Recognized refugee refers to a person who has been forced to leave their country in order to escape war, persecution, or natural disaster. Kung ikaw naman ay hindi refugee, i-click mo lang ang no. I-click mo lang ang iyong citizenship. Since ako ay Filipino, i-click ko lang ang Philippines, Filipino. Nasa pinakamataas naman ito kaya hindi ka na mahihirapan pang hanapin. I-fill out mo lang ang iyong information, name, middle name, last name. Ilagay mo lang kung ikaw ay merong suffix. Kung wala naman, i-leave mo lang yan. Ang iyong birthday, civil status, ang iyong gender, at ang iyong email address. Kailangan tama ang email address na ilalagay mo dahil meron silang isa-send na verification code. Click next. Actually, medyo napatagal ako dito. Ayun pala, i-scroll ko lang pataas. Ito yung confirmation. I-double check mo lang para sigurado. Kung lahat naman ay tama, i-check mo ang email na nilagay mo kanina. I-check mo ang iyong inbox or ang iyong spam messages. Sa case ko, sa spam siya napunta. I-click mo lang itong notification at i-copy mo ang verification code. I-paste mo lang ang code na sinend sa email mo, then click verify. Ngayon, i-fill out na natin ang ating business name registration. Tinatanong nila ang aking business scope. Kung ako ba ay for barangay, city or municipal, regional or national. Kung ikaw ay small business owner pa lang, gaya ng sari-sari store, pwedeng barangay lang ang kuhanin mo. Kung ikaw naman ay online seller, pwedeng national na agad ang kuhanin mo. Kaya ako, ang kukuhanin ko ay national. Ito ay 2,000 pesos plus 30 pesos documentary stamp tax. Dito sa dominant name, pwedeng ang pangalan ng iyong store. Ilalagay ko dito ay PhilThrift PH. Then dito sa business name description, pwedeng pindutin mo itong advanced search. Piliin mo lang ang category ng iyong business. Pero kung ikaw ay online seller, pwedeng online shop na lang ang pindutin mo. I-click ko lang itong online shop. Dito sa proposed business name, i-click mo itong check name availability. Pili ka kung anong gusto mong mauna. Kung dominant name, then business name. Kung dominant name, then business name descriptor, or business name descriptor, then dominant name. Ako, ang pipiliin ko na lang ay dominant name, then business name descriptor. Then click mo itong validate business name. Hintayin mo lang, dalawa sa category ay failed. IPO registered na daw ang Phil. Business name reserved words pala ang thrift at PH. So in short, bawal ang PhilThrift PH. Kaya ang ginawa ko, pinalitan ko na lang ng name ko ang dominant name. Ginawa kong Esli Miley. Ayun, nag-pass naman ang lahat. Scroll down mo lang, then click next. Ito na ang details ng iyong business name registration. I-double check mo lang ulit ang information. Kasi sabi dito, you will not be able to change any details from step 1 and step 2. Kung tama lahat, click yes. Sabi dito, i-take note ko daw ang aking reference code. Kapag nakopy mo na, i-click continue mo lang. Ngayon, kailangan naman nating i-fill out ang ating business address at personal information. Lahat nga pala ng mga red asterisk ay kailangan mong i-fill out. Dito sa business address, piliin mo lang ang iyong region, city, municipality, or province, ang iyong barangay, house or building number, street address, zip code, phone number, or kahit mobile number. Dito sa business activity and PSIC, may nakalagay na dito since nasagot na natin ito kanina. Dito naman tayo sa personal information. Nandito na din ang aking email address. Since wala siyang asterisk, hindi ko na nilagay ang aking PhilSys number. Meron na din nakalagay sa aking name, birthday, civil status, citizenship, kaya scroll down ko na lang. Next is residence address. Kung pareho lang naman ang iyong business address at residence address, i-click mo na lang ang box. Scroll down mo lang ulit at click next. I-double check mo ulit ang summary ng iyong business registration. Kung tama lahat,
Click Next. Sabi dito, you will not be able to change any details once you click the Confirm and Proceed button. Kung hindi ka sure, pwede mong i-click ang Go Back to Verify. Pero kung sa tingin mo ay okay na, click mo itong Confirm and Proceed. Ito na yung undertaking. Basahin mo lang. Scroll down lang natin pababa. Pwede mong i-download na, pero pwedeng mamaya na din. I-click mo itong Proceed. Dito na tayo sa payment. Scroll mo pababa at mamili ka lang ng payment method kung GCash, Visa, Mastercard, JCB, Maya, Landbank, or kung gusto mo over the counter sa DTI. Total amount na babayaran ko is 2,030. Pag scroll mo sa baba, nandito yung transaction fee base sa payment method na pipiliin mo. Ako, pipiliin ko is GCash. Meron daw itong transaction fee na 10 pesos. Ikiklik ko lang ang proceed payment. Login lang ako sa GCash. Input ko lang ang aking phone number. Click Next. Input mo lang ang code na isa-send sa'yo, then click Next. Ilagay mo ang iyong MPIN, then click Next. Sabi dito, we are about to pay 2,030. Click mo lang ang pay 2,030. Click Proceed. May code daw na isa-send sa email ko. After 5 seconds, na-receive ko na yung code. Input lang natin ang code and click Proceed. Wait lang natin habang nagsisearching. Ang status ng ating transaction ay completed and paid. Scroll lang natin pababa, saka mo na i-download ang undertaking, certificate, and official receipt. Ganito ang itsura ng ating undertaking. At ito naman ang DTI. At ang ating official receipt. Diba sobrang bilis lang? Marami pa akong tutorial videos na ipopost. Kaya make sure na nakasubscribe ka sa aking YouTube channel. And thank you so much for watching.